At anong yan? Ay, grabe si Santa. Guys, maagang dumating si Mrs. Santa. Ay, actually late. Sorry. Hello, good morning. Ay, late. Morning. Late na dumating si Mrs. Santa. Ano na nangyari? January na. Ma'am, January na. Ano nangyari sa'yo? Ba't na late ka na naman ang dating? Jonathan. Santa! Ikaw pala yung nawawalang asawa niya. Mrs. Santa. Mrs. Claus. Mrs. Claus. Hindi niyo po ako nabigyan ng regalo. Yung anak ko, 2. Sige na, buksan mo na yan. Pwede mo pa ako bigyan ng regalo kahit January. Buksan mo na yung bag mo. Akin na. Isang lapad. Isang lapad kami ni Paul. Si Paul, si Jonathan. Ako. Isang lapad lang kami. Sir. Sige na, bigyan mo na. Anong gusto mo? Santong basalan o santong sakitan? Ano yan? Ito siya. Si Mrs. Claus. Grabe, nagtatrabaho na itong mga to mag-TikTok. Ito. Hi, Nakapagano ba kayo? Hi, sir. Nag-time in na kayo sa TikTok nyo? Yes, sir. Time in sa TikTok ha. So pag hindi kayo nag-TikTok, hindi tumatakbo yung sahod sa araw. Ayan yan, okay. Tapos ang time out nyo rin TikTok. Yung huli nyo TikTok sa gabi, yun yung time out, okay? Alright. Yung timing niya, nasa CR siya, nagsi-TikTok eh. Kasi ba yun? Okay. Sorry, ayan. So, nandito tayo, Nagoya Castle. Tapos dito sa Nagoya Castle, may anong park malapit dito? Malapit si Mirai Tower. O, sa may malapit na Mirai Tower dito. Walking distance Pwede lang natin din gawin, triangle to. So, from here, punta tayo dito. Nandito naman si Toyota. yan. Sa area na to. Kaya lakarin. May mga bayad. May mga bayad. May bayad si Toyota nung tinignan ko. Pero I'm not sure dun sa price. Magkano? Kasi parang 1,200 yen eh. Sa internet ah. So, not sure. Baka mas mahal or I don't know. Malalaman natin doon. Si Nagoya Castle, hindi ko na-check kung may bayad. So, ito ruta. Here, papunta dito kay Nagoya. Tapos, ikot dito somewhere. Tapos, pwede tayo pumunta kay Toyota. Tapos, pabalik na. May park pa pala dito ah. Toyota, pabalik sa may park. So, triangle tayo. Bam, bam. 2 kilometers. Parang 2 kilometers into, tapos 2 kilometers. Ang recommendation ko, maglakad tayo kasi sayang yung weather. Hindi umuulan. Maganda. Oh, kahapon umuulan eh. Oh, listen closely ah. Lapit kayo. Ba't malapit kami Santa eh? Mrs. Claus. Dapat kami lalapit sa'yo, hindi ikaw lalapit sa amin. Lapit ka dito, Miss Santa. Grabe si Miss Santa. Sir, wala pa rin siyang boses. Kamusta kayo ni Tito Santa sa North Pole? Kaya wala siyang boses eh. Nasaktan eh. Hindi, walang boses ngayon si Mrs. Santa. Karaoke. Kasi kakapalo niya doon sa reindeer kagabi. Hala! Hala! Siya ba pumapalo o siya yung pinapalo? Ano ba sa dalawa? Pag January siya pumapalo. January siya yung pumapalo. Kala ko kasi siya yung pinapalo eh. Ha? Sana nga. Kanina, before kami Doon sa next batch, ito advice ko sa inyo. Oh, nag 9. Ito advice ko sa inyo sa next batch ha. Makinig kayo mabuti. Dali, ito. Mag-advise tayo sa next batch. Makinig kayo mabuti sa next batch. Kung may gagastusin kayo, huwag kayo gagastusin panloob. Kasi usually pag nagsha-shopping ka sa Philippines, inisip mo, dapat magaganda yung sweater ko, t-shirt ko. Sa totoo lang, walang makikita doon. Mula pagdating dito hanggang pag-uwi, ito lang ang nakikita. Yan o, tingnan nyo. Ngayon, tingnan nyo problema nito mga to. Ang inisip nila, ipapakita ko yung mga sweater ko, t-shirt ko na ginastosan. So ngayon, nauobliga sila. Pero sa totoo lang, nangangatog na yung mga yan. Okay? Hindi, pero sa totoo lang, for example, yan, ito mo sila Jonathan, no? Hindi mo na makita yung t-shirt niya at sweater niya sa loob. Kahit si Paul, yan na yun. Hindi mo na makikita si Paul mamaya dahil Paul may pupuntahan na naman mamaya. Hindi nakikita si Sok nandito lang sa loob. Hindi mo na makikita si Paul mamaya kasi may lakad na naman tumayang gabi. Hindi, pero tingnan niyo yan. Tanda naman kami sa dilim. Yung ang pinakakita na lang sa atin at the most, yung heat tech oh. Ito ni heat tech. Tapos yung t-shirt, mga sweater, whatever, kahit gaano pa kagaganda yan, hindi rin makikita kasi paglabas mo sa hotel, parang yellow na dito sa labas. Tapos naka-bonnet ka pa. So ang makikita lang sa'yo dito, bonnet, scarf, tsaka yung outer mo, tapos pantalon. Yun yun. Mag-shades pala. Kung may shades kayo, mas maganda. Kasi masakit sa mata. Kasi mas maporma sa TikTok. Mas maporma sa TikTok. Ito, makinig kayo mabuti kasi kahapon, una natin dating, lahat na lang maganda, lahat na lang masarap.
Pero sa totoo lang, pag nasa Japan ka, syempre, may masarap tsaka may sakto lang. So ngayon maghanap tayo ng masarap. At tara, dyan na tayo sa turo-turo. Ayun, oh. Tayo kakain Ano? Sir, birthday ni Fem ngayon. So, Fem, saan mo kami papakainin? Saluhin natin si Sir. Kaya tayo kakain ng masarap. Alam nyo, malaki-laki yung nakolekta ni Fem this last month. So pwede mo naman i-advance eh. Jonathan, i-activate ang cash loan. Tara, let's go! Cash loan. I-charge. Ako na nag-approve. Automatic. I-charge natin. Si Ma'am Sonia. Grabe, ang lamig. Nanginginig na kagad yung kamay ko. Tara, let's go. Oy, tapos ano? Ito. Sinong promotor nung kanta ng ikaw birthday mo kaya ikaw sinasabi mo sa lahat kantahan kanila oras-oras eh. Ba't ganyan ka, Fem? Sir, di ko nga alam. Nag-iingay na sila. Ako, wala namang handa. Ang naghahanda yung birthday. Yung may birthday, hindi yung mga bisita. So, anong plano? Saan tayo ngayon? Nagoya Castle muna tayo. Tapos, within Nagoya Castle area may park. Miryu Park ata. And then after Nagoya Castle, Toyota Museum naman. And then, isang park ulit. Tapos balik na tayo dito. Siguro mga yun. Baka buong maghapon na nga tayo dun eh. Jonathan, ito lang ko. Sabi ko sa kanila, nag-breakfast na ba kayo, hindi pa? Ako lang nag-coffee at mga tayo, hindi pa. Okay, good. So, ito yun. Lalakad tayo ngayon, ikot tayo. And syempre, sa una natin dating, halos lahat ng pagkain mukhang masarap, tsaka mukhang pare-pareho. Pero this time around, dapat maghanap talaga tayo ng masarap na pagkain. Good food vibes. So it's either masarap na may... At syempre ngayong umaga dapat may kape tayong malupit. Oo nga, kape tayo. Nabitin ako sa kape dun sa hotel eh. Hindi, hanap tayo ng hanap tayo ng masarap na kape. May mga ratings ba? Hindi ko sure. Kain na tayo ngayon or ikot muna tayo tas kain? Ganito na lang kasi 2 kilometers na lakad. So 30 minutes din yun more or less. So lakarin muna natin. Within the way na lang. Huwag muna tayo maghanap. Work up na. Pag malapit-lapit. Actually, tubig eh. Sana bumili mo lang tayo ng tubig. Hindi, may mga Family Mart. Family Mart. Pwede tayo bumili. Tapos tubig. Tapos siguro, ko. Magbumili sila ng yung mga rice. Anong tawag doon? Onigiri. Parang Nox, grabe. Onigiri. Na. Hindi, kahapon may nakita ko talagang instead na bibili tayo sa 7-Eleven, may mga nagbebenta talaga na shop na onigiri lang. Yun ang masarap tikman eh. Hindi yung sa 7-Eleven tayo mag-onigiri. Masarap yung mga talagang, ang shop talaga nila, nabubuhay para sa onigiri lang. One thing. Yup. Okay, andito na tayo sa una nating destination. Ito ang tinatawag nila na Magic Tree. Okay, pila-pila na. Alam nyo, sobrang ganda pa doon. Maglakad na kayo. Kasi 30 minutes pa to. ito mga to, nakakita lang ng unang puno. Gusto. Dito. Alam nyo ba, limang minuto pa lang kami naglalakad. Gusto na nila, 30 minutes pa, 30 minutes. Si Ursim mukhang mag-uubos ng isang oras sa kakapicture dito sa Magic Tree. Hindi, pero ito, tatapat ko na sa'yo. Yes, sir. Kaway ka, kaway. Hi! Ayan, screenshot mo na sa TikTok ko yun. Okay, salamat. Patagal pa yan, hindi, dyan na kayo. May dadaan. Ganda oh. So kung kasama ko si Basti, magfi-fishing kami dito. Pero hindi ko lang alam kung pwede. Pero ganda, tingnan nyo kung gaano kalinis. Ganda, picturesque din siya. In fact, tingnan mo. Sige na, picture mo na si Fem. Sir. Happy birthday, Fem. Yan, ganun, pataas sa akin. Sabay. Picture mo kami ni Fem. Tatawid na tayo. Up, bike. Ito na yung mga ka-meet up nila. Ka-meet up nila, Norin, ayun oh. Norin, gusto nyo ka-meet up yan mayang gabi?
I-schedule ko yun. Maganda sa Nagoya. Alam niyo kung ba't maganda sa Nagoya? Kasi ganito siya. I-shoot ko ulit. Alam niyo kung ba't maganda sa Nagoya compared sa Tokyo tsaka Osaka? So ganito siya. Dito, for example, kunwari first time nyo sa Japan. Kahit first time syempre, karamihan ng mga tao pag pupunta sa Japan, gusto nila Tokyo. Pero ito yung karamihan na hindi alam ng mga tao sa Tokyo. Pag nasa Tokyo ka, total population ng mga tao doon nasa 13 million. Pag Google naman, anong... Wala na, nagbablog ako, ang ingay nito mga to. So sa Tokyo, ang ingay ni Cherry. Hoy Cherry, layo ng layo kay Cherry kasi nagbablog ako. Sigaw na sigaw sa likod, grabe. Hindi sila pang ano yung sinasabi ko. So ganito siya, difference sa Tokyo sa Osaka, Paul. Di ba ngayon ka pala nakapunta? Sa Tokyo, tingnan mo, kung first time mo pupunta sa Japan, ganun din Japanese food, Japanese culture, Japanese shrine, cultural, samurai. Lahat ng yon makikita mo rin dito. And syempre, dahil first time ka, hindi mo na mahihigop yung buong Japan sa unang punta. So, gusto mo ma-experience siya kung ano lang yung kaya mo ma-experience, diba? Parang ganun yung idea. Ngayon, pag nasa Tokyo ka, ito yung pinaka-challenge. 9 million o 13 million? Pag-google na lang. Dito, 2 million lang tao. Kahit saan ka magpunta doon, may pila. As in, talagang parang ka nakikipaghabulan palagi sa lamesa. Kunwari, ganyan karami. Sasabihin mo palagi, kunin nyo, upo na tayo dito. Doon na kayo sa kabilang restaurant. Ang hirap magsama-sama dahil palaging punuan. Same din sa Osaka. Ganoon din ang feeling. Palagi ka na naghahabol sa mga upuan. Pangalawa, cost of living. Hindi ko na masyado makumpara. Pero kung mapapansin nyo dito, yung mga damit na selection nila dito, hindi pang masyadong upscale, lower scale na okay na para sa ating mga Filipino. Tapos pangatlo would be yung, sabi daw nila, mas mababait, pero hindi ko naman masyado makompare dahil TikTok lang kasi ako ng TikTok maghapon. Pero mas mababait mga tao dito. Sa Tokyo kasi mas ubos ang pasyensya doon. Sa dami na sinaservicean everyday, talagang trabaho lang. So yun yung mga bagay na kung bakit mas maganda ang Nagoya kumpara sa Osaka, Tokyo. Tokyo, mga 9 million. Osaka, mga 6 ata. Tapos ito, mga 2.5. Pero Google na lang, hindi ko sure yung eksaktong numero na yun. Tayo kakain ng Ano? Sir, birthday ni Fem ngayon. So, Fem, saan mo kami papakainin? Sabihin natin si Sir. Kaya tayo kakain ng masarap. Alam nyo, malaki-laki yung nakolekta ni Fem this last month. So pwede mo naman i-advance Jonathan, i-activate ang cash loan. Tara, let's go! Cash loan. I-charge. Ako na nag-approve. Automatic. I-charge natin. Si Ma'am Sonia. Grabe, ang lamig. Nanginginig na kagad yung kamay ko. Tara, let's go. Oy, tapos ano? Sinong promotor nung kanta ng ikaw birthday mo kaya ikaw sinasabi mo sa lahat kantahan kanila oras-oras Ba't ganyan ka, Fem? Sir, di ko nga alam. Nag-iingay na sila. Ako, wala namang handa. Ang naghahanda yung birthday. Yung may birthday. I-hire ko na to si Kuya. I-hire ko na to sa Kuya sa media team. I-hire ko na yan. Hard na yan. Medyo pasok yung work ethics niya sa akin. Tsaka yung mga kumpanya hawakan yung camera. Ano yan? Pwede may potential. So, ide-develop natin siya. Una nating i-hire for Madrid, Japan. Habang naghihintay kami ng stoplight, ganda lang ng upan. Ganda lang ng ulap. Ganda lang. It's a beautiful day today. Kasi kahapon makulimlim. Halos wala kang makitang blue skies kahapon. Kaya hindi mo siya masyado ma-enjoy. Pero, ito yung makulit. Umulan kahapon pero mas malamig ngayon even though mas maaraw ngayon. As in yung kinakain mo. Hindi, pero medyo tahimik na. Ang ganda nitong I'm not sure if it's a shop or a shrine. Pero natutuwa lang ako sa Japanese architecture kasi
Dahil sa quality ng kanilang craftsmanship, malalaman mo na pwede possibly, di ba, hundreds of years palagi mga nakikita mong simple architecture. Very nice. Hindi mo alam kung bahay lang yun eh. Ito guys, pakita ko sa inyo. So, parang siya yung nagta-traffic dun sa construction site nila. Tapos halos wala naman nangyayari. Pero imagine niyo, pero tignan nyo kung gaano ka ano ba, tigas ang kanyang tindig. Talaga nakafocus siya sa trabaho niya. Pero sa totoo lang, yung street na inaasikaso niya, halos wala naman dumadaan. So, parang ako, tinitignan ko yung level of discipline at commitment ng mga tao dito. Kahit simple lang yung trabaho nila. And imagine niyo the same thing sa Pilipinas sa parang, kunwari, hindi government employee na, private worker yon sa construction. Sabihin sa Pilipinas, yung mga gano'n na pinapa-traffic mo sa kalsada pag may mga umaatras sa may construction site. Alam mo yung mga nag-yosi pa, mga hindi, yung parang, parang nakatambay lang doon na pag-utusan. And mapifeel mo talaga dito yung difference sa kultura, sa disiplina. Yung mga simple attention to detail. Grabe yung commitment at focus sa ginagawa nila. So marami pa yan, papakita ko sa inyo mamaya. Ano sasabi mo? Sa airport, yesterday, nung pinick up yung SIM card. So, ang store will open at 7 AM. So, akala ko malilate ng 7:10. So, kinakabahan na kami ni Paul. Tapos, kulit lang. Pagdating yung 7 o'clock, exacto 7 o'clock, yung roll-up nila tumaas. Sharp yun 7. Tapos, itong pinakamakulit. Pagtaas, may dalawang staff. Nakaupo na dun sa working desk nila. At sabay sila, good morning. Tapos, pasok na. Parang robot. Parang robot na nakaupo lang doon, tapos sinwitch mo ng 7 AM. Sobrang impressive. Sobrang prompt. Ang thinking ko, alas 7 wala pang tao, parang sa Philippines diba? Wala pang tao, umiikot pa, gumagala pa. Pero pagdating doon 7, nandun na kagad, nakapila. So it's impressive. Jonathan, may kwento ako sa'yo. Di ba kanina kinikwento ko lang yung tungkol doon sa parang Japanese discipline, Japanese etiquette. Alam mo ba, before sa Tokyo, so nagstay kami sa isang parang Airbnb. Tapos nagka-problema ata yung ilaw, like yung kuryente for 5 minutes. Hindi na, nakalimutan namin. Basta nagka-problema for 5 minutes. Okay. Tapos kinausap namin yung lobby, bakit, anong problema. Ano yung Airbnb yun Hindi yun yung may reception desk. Basta kinausap, tinanong lang namin kung bakit hindi ko, nakalimutan ko specifically kung nawala ilaw or basta may nagka-problema. Or nawala ng tubig. Tapos yun pala, may gano'n, may parang may mini construction lang na nangyari doon sa kanto namin. So, natapos na, parang maikli lang, 3 minutes, 5 minutes, tinanong lang namin kung ba't nawala. At tinanong pala namin yung Airbnb landlord namin kung bakit may nawala yung tubig or kuryente for 5 minutes. Tapos maya may kumatok sa pinto namin. Alam mo yung mga ganyan, yung ganyan, yung parang private na construction group. Umakyat, tapos binigyan kami ng gift basket. Para saan? Just for dahil nawala dahil parang naaberya kami. So parang sinabi ata ng landlord na, inalam niya, tapos nalaman niya, sinabihan niya, parang malit na neighborhood lang sila eh. Parang, naaberya mo ako, I have a customer. Tapos kumuha sa gift basket, tapos umakyat, tapos binigay sa amin, tapos sorry. Grabe no, hindi mo makomprehend yung ganung klaseng situation sa Philippines. Pinaka-favorite ko na magte-take ng mga ganito vlog background pag tumatawid ka sa kalsada. Kasi may effect talaga yung pedestrian walk sa video. Wala, tsaka maganda siya naglalakad ka. Hindi common yung tumatawid ka sa gitna ng kalsada palagi. So usually yun yung shot na ginagawa ko pag ang mga tao tumatawid sa kalsada. Palagi kong kinukuha yung shot na yun na it's either patawid ka o tumatawid sila, yung mga kasama tumatawid. Kinukuha ko yung yung moment na yun. Pupunta tayo sa ibang bansa. Dito ka, Jo. Pag pupunta ka sa ibang bansa, importante nintindihan yung kultura nila. Kasi usually, ang tendency ko na, punta ka sa ibang bansa, ang ganda ng bahay, picture ka sa bahay. Ang ganda ng castle, picture ka sa castle. Huwag kayong ganong turista.
Kailangan naintindihan nyo yung theory, ay yung history. Alam niyo kung bakit? Kasi the more you understand the past, the more you will see the future. So if you want to create a better future for yourself, kailangan naintindihan mo yung nakaraan. So ano yan, maraming levels yan. Pwedeng tingnan mo na gusto mo intindihan yung history nito, maraming history ng bagay, para maintindihan yung history natin as a nation. So anong reflection nun sa family mo? Anong kinalaman nun? Wala, kung naintindihan mo kung saan papunta yung bansa natin, alam mo rin kung paano magplano ng pamilya sa loob ng bansa na yun. Hindi yung iniisip mo lang, anong relationship ng castle sa pamilya. Kung may relationship lahat. So, pag nasanay ka sa habit na tinitignan mo yung nakaraan, babalik ka rin sa mga maraming bagay. Nakaraan ng family mo, ng nanay mo, ng tatay mo, ng lolo mo, ano yung usual tendencies nila, ano yung mga problema. So, the more na nakikita mo yung nakaraan, the more na nakikita mo yung future. The more na mas malayo ang nakikita mo sa nakaraan, the more na mas malayo rin yung makikita nyo sa future. Nagigets nyo? Ano mo na yan, ate? So, ngayon, ganito siya. No, paano naman, no? Ito, this is a... Actually, itong castle na to, pag nagpunta kayo sa Osaka Castle, halos parehong-pareho lang yung feeling. Yan. So, itong castle na to, makikita nyo, halos pareho lang to sa ganito rin yung feeling ng castle dun sa Osaka Castle. Kaya, hindi ko alam kung anong pangalan ng castle na yun. Ang pangalan ng castle na Hideyoshi ba? Hideyoshi. So, Hideyoshi Castle. So, I'll give you a little bit of background. Sana pinanood nyo yung Samurai, ang ganda ng Netflix bago kayo nagpunta sa Japan. But anyway, I'll tell you a story. Tingnan nyo to. Halika, lapit kayo. Kailangan naintindihan nyo kung bakit ganito itsura niya. So, ang tawag dyan, so basically, parang may mini lake, di ba, sa loob. During the old days, napupuno talaga yan hanggang dito. Tubig yan, mula yan dito hanggang doon, hanggang paikot yan. Kinonstruct na lang siguro in time, dahil that was like 300, 400 years na. Anong year to? 16th century? 1616. Oh, 1616. So more or less mga 400 years ago. Nung unang panahon, pinupuno talaga ng tubig. Or intentionally may tubig talaga yan. Siguro inayos na lang through time. Pero bakit may tubig siya? Kasi ang tawag dyan ay, sino makakasagot? Right. Ito, Nagoya Castle built in the 1600s. Nandito na kami sa Nagoya Castle with everyone. And nag-iisip na si Jojo kung paano siya akit sa pader kasi ayaw niya magbayad ng entrance. Ito si Jojo. Sir, pwede dito, sir. Oh. Yung makakatipid tayo dyan. Kaso pagdating mo dun, mapapana ka na. Ano, nag-enjoy ka, Jo? Yes, sir. For the second time around, mas enjoy ito. Dahil mas maganda nga dahil mas konti tayo, di ba? Nung huli yan, talagang ano lang eh. Tinambak lang kayo sa Tokyo, tas bahala na kayo. Ganda. So ito na. Okay, nakabili na kami ng ticket namin papasok sa Nagoya Castle. Kaya lang may malaki kaming problema ni Jonathan. Sa kakalakad namin dito at kaka-TikTok namin, hindi namin na-realize, hindi pa pala kami kumakain at umiinom. Kahit inuman lang, kahit maya na kami kumain. So ang tanong, Jonathan, if this was built in the 1600s, kasama ba sa planning ng mga ng mga feudal lord tsaka ng mga shogun warriors kung saan nakapwesto ang 7-Eleven? Nice question. Actually kasama yan. Makikita mo yan siguro mga 500 meters away na sa left side ng entrance. Hindi strategic ang 7-Eleven. Yun doon sila nagkamali, Jojo. Noong 1600s, hindi nila inilapit ang 7-Eleven sa kanila o kaya Family Mart. So ngayon, kailangan natin maglakad ng konti para may tubig. Kasi ang planning ng emperor noong 1600s, ang 7-Eleven, para hindi masyado malapit sa kanila yung mga commoner, yung mga normal na tao. Inilayo nila ng konti. So tara, punta. Kuha muna tayo ng tubig sa 7-Eleven. Grabe, mali yung planning na ginawa dito nung feudal lord, nung 1600s. Yung 7-Eleven ang layo. So kakakuha lang namin ng ticket, kakapasok lang namin. At ang ganda niya. Sobra. Na-appreciate ko yung kahoy tsaka bakal. Okay na kayo? Tara. Uwi na tayo. Okay na yan. Ito yung pinunta natin. Ito pinunta natin dito. Yung gate.
Pero tignan nyo yung construction, no? Imagine niyo guys, this was built in the 1600s. Andito tayo, okay? Nagawin na natin, high impact na kagad. Huwag tayo hinto na hinto. Pabalik tayo mag-picture. Yung nyo? Atakin na natin kagad yung castle. Sugurin na natin. Ready na yung mga sibat nyo. Ready na yung mga sibat. So, sugurin na natin yung... Ito na yung main... tawag na, feudal lord. Tama ba? Feudal lord? Feudal lord. Yung pinakamataas. Emperor. Emperor ba tawag? Emperor, tapos marami siyang feudal lord. So, emperor nga tawag? Oh, emperor. So, puntahan na natin yung emperor. Feudal lord ang naglilid ng isang castle. Feudal lord ang naglilid ng isang castle. Emperor naman yung... Ito pala, may vendo Jonathan. Kasama sa planning. Hindi, kaya lang na mindset ko na sila na hindi sila pwede kumain. Sino gusto tubig? Bili mo lang tayo tubig. Paul, pabili ng tubig. Grabe si Paul. Paul, Ilang case ba, sir? Paul, normal na tao lang ako. Kailangan ko lang isang simpleng mineral water lang. Hindi mo, Paul. Nakisuyo ako kay Paul ng mineral water. Linabasan ako ng ano. Grabe. Pang big echo. Pang big echo yung datingan mo, Paul. Jonathan, tingnan mo to. Sabi ko kay Paul, bilhin niya ako ng tubig. Grabe, linabasan. Hindi pa to. Kuhanin ko kasi yung barya. Pang one time, big time to si Paul. Mga malaglag kaya kinuha ko. Sinasampal ka ng kahirapan. Sinasampal akong kahirapan eh. Yung datingan ni Paul, pang ano pa rin eh. Pang big echo. Naninilaw ng pera. Grabe. Saan niya dinuod yan? Dinuod niya kung saan. Very exciting. Andito kami ngayon. Ay, huwag yung sisigaw ah. Very exciting. Andito kami ngayon sa... And gusto ko lang ipakita na ang ganda ng ulap. Maglalakad kami papunta doon. Tingnan niyo yung walkway. Tapos ang ganda na sky. Talagang meron pang inilatag sa amin na direksyon kung saan kami papunta. Ganda. Yeah. Too many Korean movies. 네! 코리안 드라마 좋아요. Hindi daw niya naintindihan. 코리안 드라마 좋아. 네, 좋아. 너무 코리안 드라마 좋아. 뭐를 좋아해? 무슨 드라마? 러닝맨의 크래시 랜딩 한주. 윤시위, 윤빈. 윤빈. Mercy! Paglaban Pilipinas! Paglaban mo, Pilipinas. Yes. 아닌데. Workmate. Workmate. Matapos yung pinagsama natin, workmate lang pala. Office. Company. 친구야. 나 대표님. 왕조님. Yes. 나 대표님. 미안합니다, 대표님. Maganda ako sa kanya. 네, 대표님. 네. 반갑습니다. 반갑습니다. Okay. Thank you. 안녕히 계세요. Ako rin yun na to. Maling bansa na punta ni... Nag-aaral ka ba o puro movies lang? K-drama lang, sir. Tapos kung ano lang yung naano ng Sir, utak ko. nagpa-practice na kasi yan, umaasa na one time. May na Korean, sir. Kaya nag-practice po talaga. May sinasabi yan, sir, pala. Gusto daw niya by the next. Korean naman daw. South Korea. Hindi, dahil kung ganyan lang, isa sa... Ersi. Kung magagamit natin yung pagka-aral ka pa ng Korean, pag may Korean trip tayo, itetest kita ulit at i-review. At may papakausap ako sa'yo. Oh my God! Kung pumasa ka, Sir, isasama kita. konti lang yung alam ko, sa sir. next na ano. Chugum. 나는 한국에서 지금요. Hindi, pero ang galing ha, naiintindihan mo sila o yung iba hindi mo naiintindihan? Naintindihan ko, sir. Kasi mga basic lang din naman yung pinag-usapan namin eh. Pinakilala kita, sabi ko, depunim ka. Tapos tinanong niya kung kaibigan ka. Sabi ko, hindi. Hindi, workmate.
Tapos sabi niya, workmate, ay, tapos sabi na, di ba, so tinaga na pinagsamaan, workmate na pala. Kaya sinabi ko, chinggol. Hindi, gusto ko mag-ano ka. Mag-Tagalog ka. Ituloy mo yung sinasabi mo in Korean accent, pero Tagalog yung sinasabi mo. Ayoko. Go, sabi mo, go. Annyeonghaseyo, hello. I'm Ersi Polinar Nanon. Hindi, dapat Korean accent pa rin. Tagalog yung salita mo, pero Korean accent. Paano yun? Paano yun, Mr. Joe? Ganito mag-explain sa Korea. Dapat gano'n ka lang magsalita. Para maintindihan namin kahit natulog Korea. So, dapat gano'n. Okay, go. Ay, ano sasabihin ko, sir? Eh di, nagtatagalog ka nga. Yan na nga. Ay, ano ba? Wala na, bagsak na to. Hindi na to kasama. Hindi, pero ang galing ni sandali. Pero na-impress kami lahat nagulat kami, Hindi, na-impress actually kami. kasi sir, gusto ko talagang pumunta ng South Korea. Kasi tumaasa talaga ako na doon ko mahahanap yung forever ko. Kaya nanonood ako ng... May mas mura. Saka sa North. Tapos? Kaya nanonood, kaya mahilig ako manood ng K-drama, mga variety show ng Korea, yung mga ganon. Tapos kung ano yung mga sinasabi nila, parang tinatandaan ko na lang din. Ilang percent doon sa mga napapanood mo ngayon ang naintindihan mo? Parang ano sir, parang... Actually, kaya ko na manood ng kaya ko na manood ng K-drama na hindi binabasa yung subtitle. Kasi parang yung paulit, yung kasi yung parang dialogue nila, parang paulit-ulit na lang na ganito. Kaya mo na. Oo. Pero kung kunwari bagong drama. Kailangan ko Naintindihan sir. mo? Ay may mga salita na sila na naintindihan ko. Tapos may mga iba din na hindi pa. Eh di kung ano yung sinasabi nila, naintindihan mo rin, nagkaintindihan kayo. Kasi parang ano lang yun sir, basic na, parang greetings yung nangyari. Basic na umustahan lang. Basic lang. Grabe. Ganun. Nahiya naman kami sa'yo, Ersi. Hindi sir. Sige na. Kasi umaasa talaga ako Hindi, wala na. Makahanap ako ng Koreano. Nahiya na ako sa'yo, Ersi, na dinala ka na sa Japan. Parang masama pa loob mo. Hindi. So, hintayin mo kami dyan sa bangko. Magtutoy lang kami sa loob. Hindi sir. Hintayin mo kami dyan dahil hindi pala ito yung pinangarap mo bansa. Hindi sir. Sige, hintayin mo kami Siyempre dyan. maganda din yung Japan. Pero okay. wala dito yung future ko eh. Nasa South. South Sudan. Pwede din, South Africa. South Korea. South Korea. South Africa. South Luzon lang yan. Parang South Luzon, North Luzon. Tignan nyo to. Tignan nyo to. Lapit kayo. Bibigay ko sa inyo isa pang kung titignan nyo to, di ba sa labas may moat na? Pagpasok nyo, kasi last line of defense na dito mismo dun sa castle ng Emperor. Kung nandito ang Emperor. So isa pa ulit na parang tinitreat nila na isa pa ulit to na castle within a castle. Which is very common sa maraming mga castles ng Japan. Kasi yung labas nito, punong-puno rin ng mga public people. Dahil nandito yung may mga market dyan, may mga vendors din dito. Napapanin nyo yun, di ba, sa noong una pa ng pagpasok doon sa main castle, may mga market pa doon, public, kahit sino pwede pumasok. Pero dito, ang pumapasok na lang dyan, yung mga talagang pinagkakatiwalaan. Kaya tingnan nyo, may isa pa ulit moat. May moat ka na sa labas. Pag-attack yung malaking army, may moat dito. Ang hindi mo alam, habang kalaban mo yung mga malaking army sa loob, napasukan ka na rin dito ng mga spy Napasukan ka na rin dito ng mga kalaban. Kaya yun din yung naglalaban na sila sa loob. So hopefully maubos sila dito sa loob. Tapos pag naubusan nila dito sa loob, hindi na ma-attack ang loob. Pero kung na-penetrate sila sa loob, may isa pa ulit na moat, castle, tsaka mga malalaking barricade to protect the emperor. Yung look and feel dito, parang Osaka Castle lang din. Grabing gate no? Talagang bakal. Impenetrable wall. Pagpasok mo sa loob, may mini village pa ulit sa loob. Pero nandito na lang yung mga talagang mga highly trusted servants, employees, soldiers of the emperor. Yari na magti-TikTok sila. Madadampot na itong mga to. Ano? TikTok is life.
Sisimula na sila magtrabaho para sa TikTok nila. Practice nyo muna, sige. One. Gigita ako lang. Nice. Wait lang. Yan. Yan. Isa pa. Yan. Tapos kamay naman. Yan. Yan. Okay. So realization ko, maganda talaga na mas maliit ang grupo. Kasi, sino yung nakasama nung huling out of the country? Kayo, no? Mas maganda mas maliit na grupo, no? Hindi, ano? Kaysa yung malaki na nagkakanya-kanya yung mga tao. Tsaka hanap ka ng hanap kung nasan sila dahil kanya-kanya na sila. So, mas na-enjoy ko na maliit lang sila. Nandito na kami sa final boss sa kaso ng mga kaso. This is the castle within the castle. So ang tawag natin dyan ay ito na yung talagang castle ng Emperor. At nandyan na talaga yung huling labanan kung talaga na-penetrate itong castle na to. Nandyan yung huling labanan hanggat makaakit sila sa pinakatuktok. At matalo nila at masugpo nila ang Emperor. Okay, nakabili na kami ng ticket namin papasok sa Nagoya Castle. TikTok namin. Hindi namin na-realize, hindi pa pala kami kumakain at umiinom. This was built in the 1600s. Kasama ba sa planning ng mga ng mga feudal lord tsaka ng mga shogun warriors kung saan nakapwesto ang 7-Eleven? Nice question. Actually, kasama yan. Kasi ang planning ng emperor noong 1600s, ang 7-Eleven, para hindi masyado malapit sa kanila yung mga commoner, yung mga normal na tao. Inilayo nila ng konti. Grabe, mali yung planning na ginawa dito nung feudal lord nung 1600s. Yung 7-Eleven ang layo. Ganda. Very majestic. Pasok tayo dito sa museum shop. Malilit ang mga tao. Tingnan nyo ito, ha? Oo, 10,000 yun. Dito. Pero kung saan ako nakatayo, 1,000 yen pwede na. Sina, pasok na kayo. Pasok na kayo. Okay, pakisingle Jojo ah. Entrance fee. Kulit dito eh. Nakikita niyo yung araw na yan. Nakikita niyo yung araw na yan. So, ibig sabihin, nung nakatayo kami sa araw kanina, hindi mo masyado na-feel yung lamig. Pero nung tumayo lang ako sandali dito, na-feel ko kagad yung lamig eh. As in, konting diferensya lang. Malamig talaga siya. Mawala ka lang sa araw sandali. As in, giginawin yung mukha mo, tsaka ulo mo. Kaso, tignan nyo yung building blocks ng mga walls. So, paikot to. Kung mapapansin nyo, ito yung moat nga. Hindi ka makaka-atake from here kasi pinupuno talaga ng tubig during that time. Ito yung pinaka-main castle. We're still within the castle grounds. And ganda niya. Napaka-majestic. Wait! Oh, yan. Oh. Ganda ng... Oh, next. Sir, pa-picture kaming ganyan, sir. So, ang tanong ay, kung nagiging sagabal ba ang speed vlogging sa araw-araw ko na buhay? And ang sagot ko doon would be... Actually, ang number one na sagot ko doon would be to optimize yourself for vlogging. So, maraming rason kung ba't natin ginagawang speed vlog. One, authenticity. Ibig sabihin, kung sino ka na, yun na yun. Wala na masyadong preparation. Sasabihin mo na lang kagad sa camera. So, kung gumagawa ka ng... Ingay ni Jonathan. Okay, tatalo na. 1, 2, 3, go! 1, 2...
Padanin nyo muna. Okay tatalon para sa ito. So, picture kami, jump shot. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, Jojo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, ang tanong, kung naging sagabal na ba sa buhay kong pagbablog? Kung isa lang, hindi. As in, hindi. Kung isa, dalawa, tatlo, hindi. Pero kung sasabihin ko na maghapon talaga highly documented yung araw ko, sasabihin ko, medyo oo. So, ang ginagawa ko ngayon, by the way, kung talagang gusto ko, kunwari, ngayon, nasa Japan kami, tas actively, gusto ko siya i-document lahat sa TikTok. So, lahat na nangyari, kailangan ko siyang ilagay sa TikTok. Ngayon, para magawa natin yon at hindi siya maging sagabal, number 1, yung mga upload, minsan iniipon ko na sa hulya ng hapon. Pero kung may energy ako, tsaka hindi ako masyado, ibig sabihin hindi masyado hectic yung araw ko, ang ginagawa ko siya, in-upload ko na kagad. So parang real time, kung ano yung nakikita nyo sa TikTok, yun na rin yung real time na nakikita nyo sa buhay ko. Pangalawa, para hindi siya maging sagabal, ito yung mga simpleng techniques. Kasi isushoot mo yung moment. And then yung moment na yun, huwag mo na i-edit siya into so many videos, into one video. Ang ginagawa ko lang, for that moment, kung ano yung moment na yun, wala na akong edit, ina-upload ko na siya kaagad. So I try to maintain it like 30 seconds to 1 minute. Mataas na ang 2 minutes. So 30 seconds to 1 minute. Kung ano yung moment na yun, i-upload ko na kaagad sa TikTok. And ang mindset kasi when you do speed vlogging, no excuses. Meaning to say, pag for example, kunwari, nag-create ka ng isang content, tapos ilalagay mo na sa TikTok. Pag lagay mo sa TikTok, hindi ko na linalagay ng descriptions. Bakit? Pampabagal. Speed vlog. Anong ilalagay mong hashtags? Ilagay mo na hashtag na speed vlogging para hindi mo na iniisip. Tapos pangatlo, namimili pa ba ako ng cover? Minsan oo, pero minsan hindi na rin. Tapos ipopost ko na kagad. Kasi pag pinakawalan mo na yung video sa TikTok, hindi mo na mababawi siya. The only way na mabawi mo siya, ma-delete mo. So it basically liberates your mind na ang daming preparation just to do one content. So in short, para hindi siya maging sagabal, capture the moment na parang nag-capture ng picture, be authentic, at ang authenticity is about imperfection. Kasi kung marami kang preparation before the vlog, after the vlog, hindi mo siya masisimulan at hindi mo siya ipopost after. So, learn to accept your imperfections. Tapos i-post mo na agad. At pag-post mo na, wag mo na rin lagyan ng description. Be in the habit of creation, not perfection. Be in the habit of creation, not perfection. Kasi create ka lang ng create, and then i-observe mo na lang siya through the next coming days, weeks. So eventually, ang nare-realize mo, you don't become perfect. You just get to understand, or you get to develop that personality of acceptance. Tinatanggap mo lahat ng imperfections na nakikita mo sa sarili mo at nasasanay ka na sa sarili mo. At yun yun, before you know it, nag-speed vlog ka na. Medyo maba lang, so ulitin ko yung sagot ko dun sa tanong kung nagiging sagabal ba siya. Sa totoo lang hindi. Kasi it's just about life. Documenting it, picturing it, and uploading it. Tapos na. Ang tanong kung dapat daw ba mag-invest sa magandang camera bago mag-vlog, ang sagot ko doon hindi. In fact, pakita ko sa inyo. Pag nagpa-vlog ako, tarim nga cellphone mo, Jonathan. Pag nagpa-vlog ako, tignan nyo. Hiniram ko phone ni Jonathan. Tignan mo to. Pahawak. Pag nagpa-vlog ako, ganito guys. So, ang dami ko nakikita nagpa-vlog, ganito. Dito tayo para may background. Ang dami ko nakikita nagpa-vlog, ganyan. Hello guys! Ang vlogging is storytelling. Kailangan malapit ka. So, ganito ako magkwento. So, ang ginagawa ko, sineset ko yung camera sa 0.5. Kurari ganyan, no? Sineset ko sa 0.5. Kita ba? Pag naset nyo na ng 0.5, tingnan nyo. Ganyan ako magsalita para akong bumubulong sa microphone. Ang target ko yung microphone. Hindi ko target na yung mukha ko maganda, perfect. Hindi ko na iniisip yung itsura ko nga eh. Kaya ako siya sineset ng 0.5 para lang kita yung mukha ko kahit papano at hindi siya lumalagpas-lagpas. Pero pag nagpa-vlog ako, halos nagkikwento ako sa microphone. Ang focus ko nandun sa mic. Hindi ako ganyan. Kasi pag ganyan, halos ang layo na ng audio mo.
and ang pinakamagagaling na vloggers, nagma-microphone. Unfortunately, ang title ng pamagat natin, speed vlogging. So if it's speed, ba't ka pa magsusot ng mic, lalagay mo pa dyan, ang tagal, proseso pa. So ang ginagawa ko, bubunutin ko na lang yung camera ko sa bulsa ko. Pero hindi ko siya ginaganon. Kasi napakalayo ng audio. Ganyan, para wala ng microphone. Ngayon sasabihin ng iba, paano yun ang lapit sa mukha? Hindi naman tungkol yan sa'yo, tungkol yan sa kwento mo. And again, ulitin ko, speed vlogging is about authenticity, imperfection. And last but not the least, gamitin nyo yung likuran na camera pala. Para sagutin yung tanong, dapat ba bumili ng magandang camera? Kung gagamitin mo yung harapan mo, palaging pangit yan. Pero kung gagamitin mo yung likuran na camera ng phone mo, more or less mga 2 or 3 times better yan than the front camera. So yan palang improvement na kagad nang hindi ka bibili. Mag-vlog ka sa likuran. Hopefully yung camera nyo may 0.5, may wide. And yun yung ginagamit ko na para yung bibig ko. Ayun, tingnan nyo, ganyan lang kalaki sa phone. No? Bumubulong-bulong lang ako bumubulong tuloy. Para ako nagsasalita talaga direkta sa mic. Nagkikwento ko. At yung mukha ko, normal lang yung size. Sana, dahil naka-wide yung lens. So in short, excuses. Puro excuses yung mga rason kung ba't hindi masimulan, walang camera, walang ganyan. Sa totoo lang, wala akong microphone, wala akong bagong camera, hindi maganda. Start telling stories. Pag nakikita mo, nagpa-post ka palagi, at ang dami mo nagpa-post at consistent ka, di bumili ka kung may budget ka. Pero don't make it an excuse kasi babalik ka pa rin sa original habit mo na ayaw mo mag-post because of a lot of reasons. Dahil hindi ka perfect, dahil hindi perfect yung camera, hindi perfect itsura, everything is acceptance. Keep on posting, bilangin mo kung ilan na meron ka, check your results, and eventually pag marami ka na resulta, that's the time you start thinking about kung talaga mag-invest ka sa maganda pang cellphone at camera. Ganda ng ulap po. Any advice daw dun sa mga tao na nahihiya mag-vlog sa public? Ako, nagpa-vlog ako in public. And sa totoo lang, naapektuhan ako. Kunwari may dadaan na tao, titignan ako. Pero di ba, kaya nga siya skill kasi it's hard to do. It's something that you have to practice because it's hard to do. O kaya siya nagiging skill. Kasi kung madali siya, anybody can do it. And that's why people pay vloggers to do the hard part of their work kasi hindi siya ganun ka-simple. But anyway, katulad nito, may mga tao sa tabi ko tapos nagsasalita ako sa camera. Ang ginagamit ko palagi yung likuran ng camera. Pangatlo, kung minsan lang nahihiya ako, ang ginagawa ko, iniisip ko na lang sa utak ko na ang iniisip niya would be may kausap ako may kausap lang sa cellphone, di ba? Katulad nito, kinakausap kita. Nagpa-vlog ako tapos kinakausap ko kayo. So feeling ko, iniisip nila, may kausap ako sa phone. Pero in reality, nagpa-vlog ako. So hindi ko iniisip nila na nagpa-vlog ako. Pangatlo, siguro ang iniiwasan ko lang talaga yung ingay. Pero again, babalik tayo doon sa no excuses. Iniiwasan ko talaga na magbigay palagi ng excuse. So every time I'm in that perfect moment na magpa-vlog ako, at sinasabi ng utak ko, wag muna kasi may tao, nakakaya, public. Ang dahil ko iniisip, mas lalo ako nagpa-vlog. Kasi ang kinukure ko sa vlogging, sa speed vlogging, yung sarili ko. I'm trying to be more shameless, yung mas hindi niya. Kasi it's a skill. And the more I do it, I feel the more I become better. So yun lang, you really have to mindset yourself that you're developing a skill. Skill na wag mahiya, skill na magsalita, skill na matanggap mo yung sarili mo, acceptance, skill na maging authentic, skill na babalik tayo sa acceptance of your imperfections. So maraming bagay. The more you overcome it, the more na wala ka ng pakialam. And then eventually, wala ka na rin pakialam kung may nanonood pa sa'yo, wala. And yun pa yung isa pang skill. Learn to accept the reality that no one would notice you. Kasi baka ang dami nag-iisip na, ano sasabihin nila? Ang dami manonood, baka mag-viral yan. Hindi po totoo yun. Ang dami ko na nasabi, tas puro 100 views, 50 to 100. And ultimately, just keep on doing it because you're trying to serve yourself.
na ang overall objective mo lang naman talaga magkaroon ng vlog, album, ng buhay mo na dinocument mo lang. And in time, you get to enjoy your past life, your history pala, sorry. Ano ba tawag doon? Parang photo album na history lang, na video. Maraming video documentation ng buhay mo. And you get to share it with everybody else. Alam nyo, 1, 2, 3, 5 lang manood, dapat masaya ka na eh. Kasi sinishare mo naman talaga yan sa family mo na walang pinagkaiba, na sinishare mo rin yan sa Messenger, Viber. So if you get to see 50, 100, that's already more than enough. Yun lang. Go. So, ang ginagawa ni Sir Ian ngayon, hindi lang basta speed vlogging. It's actually a new content category na habang tumatagal, nagiging movement siya dahil nagkikick in ang FOMO sa mga tao. So, it's an art and a new category of content. Good luck. Actually, ang opinion ko doon, ito siya. Hindi siya FOMO eh, kasi it's very natural. Ang daming taong hindi gumagawa. Kasi we came from an era of Facebook and Instagram na everything has to be perfect. Unfortunately, habang tinitignan natin din yung picture ng iba, lahat naman tayo alam natin, lahat, na pagandahan lang yan eh. So, ibig sabihin, parang hindi, in some cases, hindi na rin masyado naniniwala yung mga tao sa Facebook, Instagram. Kasi alam nila na, parang pumoporma lang. O, diba? Parang detached na siya sa reality. So, eventually, dumating yung TikTok. Tapos dumating yung microvlogging. Tapos speed of editing lang. Tapos i-upload mo na kagad. Tapos na yung era, feeling ko na oversaturated na yung pagandahan eh. Parang wala na naniniwala. So, ngayon, dahil nag-speed vlog ako, actually ginagawa ko naman siya ever since. Pero parang inisip ko lang na yung practicality na ang hirap i-upload ng sobrang laki, may editing pa, tapos lahat ng tao may mga phones ngayon. So, ang dumuktong na lang talaga doon yung authenticity. Kaya nga nag-speed eh. Maraming meaning is speed eh. Speed. Paano ka maging speed kung hindi ka authentic? Ang dami mo pang preparasyon. Paano magiging speed kung binubuo mo pa lahat? So, microvlogs din. Paano maging speed kung hindi mo in-upload sa TikTok? Kasi si TikTok ang pinakamabilis na parang platform ngayon to upload. To get attention. Tapos yun, micro-content. So, everything is speed. Anyway, let's do it. Let's go. Actually, speed vlogging kasi sinusulit mo yung moment. Imagine niyo to. For example, nagpunta kami dito sa Nagoya Castle. Tapos uuwi ka na anong meron ka lang? Picture. Naglakad ka dito. Ang dami mong na-realize. Ang dami pumasok sa utak mo. Ang ganda ng sahig. Ang ganda ng mga puno. May meaning kung bakit wala pa siyang dahon, kunwari. And then, na-feel mo yung, nagbasa ka ng mga tungkol doon sa Nagoya Castle. Tapos ito, meron kang thoughts. Meron kang thoughts at that point in time. Tapos ano lang ang naiuwi mo? Picture, yun lang. Pwede mo naman picturean din yan. Hindi ka naman sinabi, bawal ka mag-picture. Ang point ko lang, tingnan nyo ito. Ito, may capture ko lang. Ang ganda lang ng mga puno. Na parang nasa isa silang linya. Diba? Tapos makikita mo, parang nakaka-mesmerize lang siya. But anyway, yun ang value ng speed vlog. Grabe! Ganda. Kasi yung mata nyo very sharp. Ang dami nyo nakikita magaganda. How would you capture that? Yes, pwede na mag-photo. Pipindutin ko rin yung photo. Di ba kaya ko rin? Pero ultimately, hindi nyo nakaka-capture yung full essence of that trip. Kaya yun yung value ng speed vlog. So many reasons and it's very simple. And then after that, i-post mo na. At bakit mo ipopost? Kasi i-develop mo ulit yung isang personality mo na full acceptance of yourself. Na kung sino ka, tinanggap mo na yung sarili mo at wala rin naman pakiiba. Ikaw lang yung masyadong overconscious sa sarili mo. Kaya hindi mo ma-upload or hindi mo ma-send yung mga photo or video na lang na authentic mo kasi kailangan mo pa i-filter pagandahin for other people. At ang tagal ng mga kasama ko. Ayaw pa umabante. Let's go. Ba't ang tagal? Paul! Tara na. Inaaway ko itong mga to, hindi pa nagpa-vlog. Hindi, sige, napanood ko yung vlog niya. Ang dami na nilang na-vlog, di lang na napopost. Okay. Feeling ko, sa sobrang tindi ko mag-upload,
Grabe, ubos palagi yung battery ko. Kailangan ko ng 2 power bank para lang makasabay yung iPhone. Feeling ko lang, yung 1,000 videos in 90 days, magagawa ko ng 1,000 videos in 5 days. Na sobrang dami ng video, dino-document natin dito sa Nagoya. Let's go, kain na tayo. Gutom na ako. Let's go, let's go. Let's go! Kakain na tayo. Kakain na tayo. Jonathan, pag nanood akong TikTok tapos walang vlog, walang pagkain. Ito na po, Hindi sila mag-upload na kakain. po ako. Kahit mag-upload na po ako kahit wala akong boses. Hindi, okay lang. Basta regaluhan mo kami sa Pasko. Okay, kahit hindi ka na mag-vlog. Ano rin. Ito, dito yung goodwill natin. Gano'ng kalayo lakad? Ganda lang na napakalinis oh. Tingnan nyo. Sobrang linis. Dito na sila umiinom eh. Gusto nyo subukan? Gusto nyo subukan? Malinis yan. Pwede inumin. Pwede na inumin. So sobrang linis. Oh, gusto mo Fem? Testingin natin. Pwede, sir. Fem, tara, samahan kita. Hawakan kita, Fem. Hawakan kita sa paa. Sasalukan kita. Hindi, hawakan ko sa paa. Tapos gaganon lang, Fem, gaganon ka lang sa tubig oh. So may plano kami. Jonathan, may plano tayo. So maraming kasi mga ganito malilit na specialty stores, na mga cute stores, na instead of kakain kami ng one time big time. Paul, kaysa kakain tayo ng one time big time, marami tayong madadaanan. Kain tayo ng kain, tingin tayo ng tikim. Oo, di ba? So na-enjoy mo pa, marami pa tayo natikman. Kaysa upo ka lang ng isang matinding kain sa isang restaurant, tapos isa lang natikman mo. Ang gagawin namin, hintuan namin lahat ng ganyan. Tapos tikman lang namin natikman. Oh, yung sweet potato ah. Sweet potato. 300. So Yes, 300 nasa 100 plus. Tapos sana makadaan pa tayo kape pa. 1, 2, 3, 4, 5. Magkano isa? 300. Mahal din ah, 150. Patatas lang yan. Yes. Tingnan nyo muna kung pang isa o pang dalawa. Tingnan mo muna isa. Dalawa muna. Pang isang tao lang. Ito, dalawa. Pagsipin, dalawang sweet potato pagsipin. Tingnan. Guys, dahil sa tindi ng pagtitipid namin dito. Sure. So, ito to sa marami namin kakainan. Tapos na kami dito. Ano, sarap? Sarap. Sabi, nakakuha. Dahil nakita ni Lolo, dahil nagva-vlog tayo, binigyan niya tayong free taste. Ganun ka-powerful ang vlogging. Dahil sa free taste, nakakuha tayo lahat ng libreng cookie. Na alam niyo ba kung magkano yung cookie na binigay sa inyo? 350 yen, isang biscuit. Oo. Grabe naman yun, gawa na lang kami dun sa bahay. Inate niya, so 175 naman. Ay, 1 ano. So ito po yung both good and bad. Maglalakad na kami papunta doon sa next museum. And bahala na kung may makakainan kami na restaurant na masarap. Pero kung wala, solve naman kayo sa kamote, di ba? Yes, sir. Hindi na makapalag. Pumapalag ka ba? Nakamote lang yung pinakain sa'yo. May kamote ulit. May Okay reklamo lang yun, ka ba? sir, kasi sa Japan naman. Tono Imo. Isa to sa marami na yung kakainan na specialty shops. At tingnan yung paano kinuha. Can I take a video? Dinuluto siya sa stone. Kaya hindi na susunog yung balat. Kasi sa hot stone. Yan. Sa hot stone siya dinuluto. Ayun o. Walang tubig. Hindi rin steam Kaya yung skin niya dried. Madali tanggalin. Madali tanggalin. May technique talaga. Yep. Sarap. Sarap. Sarap, no? Kesa sa sa regular na yung talang nilalaga lang. Yan, parang na-preserve niya yung parang sweetness niya dun sa kamote. Oh, grabe. Parang yung pagmamahal ko sa asawa, sweetness. Nandito pa rin. Kinunik mo pa. Halatang ano ka. Halatang may gagawin kang masama mamayang gabi dahil nambobola ka maaga pa lang eh. Wala, sir. Loyal to, sir. Kung anong ginagawa ko dito, alam niya, sir. Nagpa-vlog Naka-vlog din.
Oh, okay. Thank you. Arigato gozaimasu. Sarap. Binigyan kami ni Lola ng free. Masarap dahil hindi ka. Wow!